Nakakahilo ang liwanag ng chandelier sa sala. 6 na pamilyar na mukha ang nagsisiksikan sa sofa ng bahay ko. Nagkalat ang mga maleta at kahon na nakaharang sa may pintuan. Ang hipag kong si Marites, pasigaw na inuutusan ang dalawa niyang anak na lalaki. Naipasok ang mga laruan nila sa master's bedroom. Ang asawa niyang si Boyet, may nakasaklang sigarilyo sa bibig at walang pakialam na pinagpaga ng abo nito. Sa loob ng mamahaling ceramic bowl na binili ko pa sa isang art fair noong nakaraang linggo. Ate, pasensya na sa abala ha. Kami na muna ang bahala rito. Nakangiti si Marites. Halos maging guhit na lang ang mga mata. Tinapik ng kamay niyang may pulang nail polish. Ang balikat ng asawa kong si Mark. Kuya, salamat talaga. Iba ka talaga mag-alaga. Abot tenga ang ngiti ni Mark. Akmang magsasalita na sana siya para sabihing, walang anuman, pamilya tayo. Nang ibaba ko ang hawak kong kape. Tumama ang ilalim ng ceramic mug sa glass table. Gumawa ito ng matalim na ting. Biglang tumahimik ang buong sala. 6 na pares ng mata ang sabay-sabay na tumingin sa akin. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang cellphone ko mula sa bag. Umiilaw ang screen. May 7 missed calls at isang text. Ate, nandito na ang mga truck sa baba. Iniangat ko ang tingin ko. Tinitigan ko ang mukha ni Marites na akala mo'y sa kanya ang bahay na ito, ang mapang-asar ng ngisi ni Boyet at sa huli, ang naguguluhang mukha ni Mark. Ngumiti ako, isang malamig na ngiti. Walang abala, sabi ko. Dahil hindi naman kayo magtatagal dito. Inabot ng kamay ko ang susi ng kotse sa ibabaw ng console table. Malamig ang metal sa aking mga daliri. 01 3 araw ang nakalipas. Biyernes ng gabi, 7 p.m. Amoy na amoy sa kusina ang niluluto kong beef caldereta. Nakasuot ako ng apron, hinahalo ang sarsa, habang umaandar ang range hood. Nag-vibrate ang cellphone ko sa counter. Sinilip ko. Message mula kay Mark sa messenger. Babe, mag-overtime ako ngayon. Late na makakauwi. Pinalo ko ng bahagya ang sandok sa kaldero. Pangwalong overtime na niya ito ngayong buwan. Hininaan ko ang apoy, nagpunas ng kamay, at binuksan ang Facebook ko. Pag-refresh ko, ang unang lumabas sa newsfeed ko ay ang My Day ng kapatid ni Mark na si Marites. Isang photo collage. Ang unang picture, isang mamahaling omakase sushi bar sa BGC. Kumikinang ang sariwang bluefin tuna sa ilalim ng ilaw. Pangalawang picture. Si Mark, may hawak na baso ng sake. Abot tenga ang ngiti. Kitang-kita ang mga kulubot sa mata dahil sa tuwa. Pangatlong picture. Group photo ng pamilya ni Marites siya, ang asawang si Boyet, 2 anak, at ang mga biyenan niya. Ang caption. Thank you sa paborito kong kuya sa panlilibre. Family is everything. Nakatagang location. Isang sikat na Japanese restaurant sa BGC na umaabot sa 5,000 pesos kada ulo. Tinitigan ko ang screen ng 3 segundo. Tapos ay pinatay ko ang screen. Tiniklob ko ang cellphone ng nakadapa sa counter. Kumukulo pa rin ang kaldereta sa kalan, malapot at nagmamantika ang sarsa. Pinatay ko ang apoy. Sinalin ko ang ulam sa mangkok at dinala sa dining table. 6 silya ang meron sa solid wood dining table na ito. Ako mismo ang pumili nito noong nagpapa-renovate kami last year. Sabi ni Mark noon, ang laki-laki raw. Tayong 2 lang naman ang kakain. Bakit daw kailangan ng ganyan kalaki? Sabi ko, paano kung may mga bisita? Sabi niya, sino naman ang bibisita sa atin? Ngayon ko lang naisip, doon pa lang, dapat nahalata ko na ang ibig niyang sabihin. Umupo ako at kumuha ng karne. Lumambot na ng husto ang baka, natutunaw sa bibig. 2 oras ko itong pinalambot sa mahinang apoy, pero pagsubo ko, wala akong malasahan. Kasing tabang ng 3 taon naming kasal. Nagkakilala kami ni Mark sa isang reto. Katrabaho ng nanay ko ang nagpakilala. Mabait daw, tahimik, supervisor sa isang kilalang kumpanya. Ang mga magulang ay parehong retiradong teacher sa probinsya. Nang mag-meet kami, nakasuot siya ng kupas na blue polo shirt at hindi makatingin ng diretso sa mga mata ko. Naisip ko, mukha siyang tapat at seryoso. Nang ikasal kami, ang pamilya niya ay nagbigay ng 1.5 million pesos para sa down payment ng condo. Ang pamilya ko naman ay nagbigay ng 1 million pesos para sa interior at appliances. Bumili kami ng 3-bedroom condo sa Ortigas. Nakapangalan sa aming 2 ang titulo. Simple lang ang kasal. Kakapanganak lang ni Marites noon, sa pangalawa niyang anak. Karga-karga ang bata, lumapit siya sa akin noong reception.
Ate, sobrang bait ng kuya ko. Alagaan mo siya ng mabuti ha. Sabi ko, syempre naman. Dinugtungan niya. Matanda na sina papa at mama, kaya sayo na ang kuya ko. Huwag mo siyang aapihin ah. Hindi ko naintindihan ang totoong ibig sabihin noon. Ngayon, gets ko na. Ang ibig sabihin pala, ibinibigay na namin ang ATM namin sayo. Siguraduhin mong hindi mapuputol ang daloy ng pera. Naging tahimik ang unang taon. Supervisor si Mark, project manager naman ako sa isang design firm. Halos pantay lang ang sweldo namin. Pagkatapos magbayad ng monthly amortization sa condo, nakakaipon pa kami. Tuwing weekend, naggo-grocery kami, nagluluto ng sabay. Walang masyadong spark, pero pakiramdam ko, bahay at pamilya na kami. Kailan ba nag-umpisa ang pagbabago? Siguro mga 1.5 taon na ang nakalipas. Lumipat ang pamilya ni Marites dito sa Metro Manila. Ang asawa niyang si Boyet ay kumukuha ng mga pakyaw na trabaho sa construction. Kumikita raw ng kaunti, pero hindi stable. Kailangang mag-aral ng 2 bata, tapos sumunod pa ang mga biyena niya galing probinsya para mag-alaga ng mga bata. 6 silang umuupa sa isang masikip na apartment sa Pasig. Doon na nagsimula ang madalas na pag-chat ni Marites kay Mark. Kuya, kailangan daw ng ambag sa school ni Bunso. Short ako ngayon, pautang muna 5,000. Kuya, naubusan ng maintenance sa BP si Papa. Baka pwede mong ibili daanan mo mamaya. Kuya, hindi pa nagbabayad yung kliyente ni Boyet. Due na ang upa namin sa bahay. Baka pwede mong abonohan muna. Laging umuoo si Mark. Nung una, libo-libo lang. Kinalaunan, naging 10,000, 20,000. Tinanong ko siya minsan, hindi ba kontraktor ang asawa niya? Bakit laging walang pera? Nauutal siya. Alam mo naman ang construction, delay lagi ang bayad ng kliyente. Sabi ko, pero hindi pwedeng lagi na lang tayong nag-aabono. May sarili din tayong binabayaran. Sumama ang mukha niya. Kapatid ko yon. Pababayaan ko ba? Unang beses kaming nag-away ng malala. Sabi niya ang tigas daw ng puso ko. Hindi ko raw tinuturing na pamilya ang pamilya niya. Sabi ko, hindi sa ayaw kong tumulong, pero dapat may limitasyon. Sa huli, nagdabog siya. Lumabas ng kwarto at sa sofa natulog. Kinabukasan, namumula ang mga mata na nagsorry siya. Lumambot ang puso ko. Simula noon, hindi na siya humingi ng pera sa akin para sa kapatid niya. Pero napansin ko, palaki ng palaki ang bawas sa ATM niya. Nang tanungin ko, sabi niya wala raw bonus sa kumpanya ngayon. Naniwala ako hanggang noong 1 buwan. Aksidente kong nakita ang text notification ng bangko sa phone niya. Isang GCash, InstaPay transfer na 150,000 pesos. Ang tatanggap, Marites. Ang petsa, araw ng anniversary namin. Nung araw na yon, sabi niya mag-overtime siya. Naghain ako ng candlelit dinner. Naghintay hanggang 10 p.m. Lumamig ang pagkain. Lumamig din ang puso ko. Hindi ko siya kinonfront noon. Naghintay ako. Naghintay ng tamang oras. Ang oras kung saan pwede ko nang tapusin ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, mukhang dumating na ang oras. Tinapon ko sa basurahan ang natirang kaldereta. Naghugas ng pinggan. Nagpunas ng counter. Tapos umupo ako sa sofa. Binuksan ko ang laptop ko. Naglogin ako sa online banking. Tiningnan ko ang joint account naming dalawa. PHP 367,842.0. Ito na lang ang natira sa lahat ng inipon namin sa loob ng 3 taon. Nag-screenshot ako. Binuksan ko ang isa pang folder. Nandoon ang lahat ng record ng pera sa loob ng 3 taon. Lahat ng transfer ni Mark kay Marites. Lahat ng pictures ni Marites sa Facebook na nag-p-flex ng bagong gamit at pagkain. Pinagsama-sama ko lahat at ginawang PDF. Kinuha ko ang cellphone ko. Hinanap ko sa contact si Ati Mendoza. Tinawagan ko. Attorney, ako po ito. Si Sarah. Opo, tungkol doon sa kinonsulta ko sa inyo last time, tungkol sa annulment at property division. Kumpleto na po ang mga ebidensya ko. Bukas po ng 10 a.m. sa opisina nyo. Binaba ko ang tawag. Sumandal ako sa sofa. At pumikit. Rinig na rinig ko ang pagpatak ng orasan sa sala. 11:00 ng gabi. Tumunog ang doorknob. Pumasok si Mark, amoy alak. Nang makita niyang nakaupo pa ako sa sala, natigilan siya. Hindi ka patulog? Hinihintay ka. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Umiwas siya ng tingin. Napalaban sa inuman kasama ng kliyente. Kliyente? Ngumiti ako.
O kasama ang pamilya ni Marites kumain ng wagyu at omakase sa BGC? Namutla siya. Na nakita mo? Pinost sa Facebook eh. Bakit hindi? Kalmado ang boses ko. Bluefin tuna. Ang yaman natin ah. Ibinuka niya ang bibig niya para magpaliwanag. Itinaas ko ang kamay ko para patigilin siya. Mark, mag-usap tayo. 02 na himasmasan si Mark. Hinubad niya ang jacket niya, umupo sa single sofa sa tapat ko, at hinilot ang mukha gamit ang dalawang kamay. Sarah, hayaan mo muna akong magpaliwanag. Magpaliwanag tungkol saan? Tinitigan ko siya. Ipaliwanag kung bakit ka nagsinungaling na mag-overtime ka para lang ilibre ang pamilya ng kapatid mo ng 5,000 per head na dinner? Ipaliwanag kung bakit mo inuubos ang ipon nating mag-asawa papunta sa kanya? Namutla lalo ang mukha niya. Papaano mo nalaman yung sa pera? Hindi ako tanga, sabi ko. Alam ko kung magkano na ang naibigay mo kay Marites sa loob ng 3 taon. Hindi bababa sa 1.2 million pesos, tama? Yumuko siya, hindi nakapagsalita. Pagtanggi na rin iyon. Mark, ang pamilya mo nagbigay ng 1.5 million para sa down payment nitong condo. Ang pamilya ko, 1 million para sa renovation. Pareho nating binabayaran ang monthly nito. Ako ang sumasalo ng karamihan sa mga gastusin dito sa bahay. Mabagal ang pagsasalita ko. Mariin ang bawat salita. Hindi ko kailanman binilang kung sino ang mas malaki ang naibibigay. Kasi naniniwala ako na sa mag-asawa, hindi dapat nagkukuwentahan. Huminto ako. Pero hindi ibig sabihin nun. Papayag akong kunin mo ang pera nating dalawa para ihulog sa butas na walang hanggan ng pamilya ng kapatid mo. Inangat niya ang ulo niya, namumula ang mga mata. Sarah, kapatid ko yun! 2 ang anak niya. May sakit ang mga biyenan. Hindi stable ang trabaho ni Boyet. Kung hindi ako tutulong, sino? Kaya tutulungan mo sila hanggang sa masaid ang ipon nating mag-asawa? Tumawa ako, isang malamig na tawa. Sa mga post ni Marites, nakasuot ng bagong labas na Air Jordans ang anak niya. Naka-coach na bag siya. Si Boyet, Marlboro Red pa ang tinitira. Sabihin mo nga sa akin, yan ba ang naghihirap? Natahimik siya. Last time na sinabi mong wala silang pambayad ng upa, nag-transfer ka ng 25,000. Kinabukasan, nag-post siya na sa Enchanted Kingdom sila ng mga bata. Nung sinabi mong na-ospital ang biyenan niya, nagpadala ka ng 50,000. Nakita siya ng katrabaho ko sa SM bumibili ng gintong alahas. Inisa-isa ko ang lahat. Mark, hindi kita pinagbabawalang tumulong sa pamilya mo. Pero dapat nasa lugar. Hindi sila mamamatay sa gutom. Ginagawa ka lang nilang ATM. Ginagawa kang uto-uto. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bigla siyang tumaas ang boses. Hindi ganyang tao si Marites. Mahilig lang siyang magmayabang sa Facebook para hindi maliitin ng iba. Pero nahihirapan talaga siya. Nahihirapan? Tumayo ako. Pumunta ako sa TV console. Binuksan ang drawer, kumuha ng isang patong ng nakaprint na papel at ibinagsak sa harap niya. Ito ang nalaman ko nitong nakaraang 6 na buwan. Ang mga project na nakuha ni Boyet last year, kumita siya ng halos 2 million pesos. Naka-Fortuner siya ngayon. Kahit second hand, Fortuner pa rin yun. Umuupa sila sa masikip na apartment hindi dahil wala silang pera, kundi dahil nag-iipon sila pambili ng sarili nilang bahay at lupa. Kinuha ni Mark ang mga papel, nanginginig ang mga kamay. Isa-isa niyang tiningnan. Lalong namumutla. Hindi totoo to, sabi ni Marites, palaging delay ang bayad kay Boyet. Nagsinungaling siya sa'yo. Malamig kong sagot. Kilalang kilala ka ng kapatid mo. Alam niyang malambot ang puso mo. Alam niyang maniniwala ka agad. Kaya gumawa siya ng kwento para makahingi. At 2 taon niya itong ginamit sa'yo. Nabitawan niya ang mga papel, nagkalat sa sahig, bumagsak siya sa sofa, tinakpan ang mukha ng 2 kamay. Nanginginig ang balikat niya. Hindi ko alam kung umiiyak ba siya o pinagsisihan ang katangahan niya. Pagkalipas ng ilang minuto, inangat niya ang ulo niya. Mugtong-mugto ang mga mata. Sarah, mali ako, sabi niya. Maling-mali ako. Hindi sana ako nagsinungaling sa'yo. Hindi ko sana kinuha ang pera natin. Patawarin mo ako ngayon lang. Pangako, hindi na ako makikialam sa pamilya ni Marites. Tinitigan ko ang mukha niyang nagmamakaawa. 3 taon na ang nakalipas. Nauto ako ng mukhang ito. Akala ko matapat. Akala ko maaasahan. Ano ang napala ko? Mark, may mga bagay na hindi nadadaan sa isang sorry, sabi ko. Hindi lang kapatid mo ang problema natin.
Natigilan siya. Ano pa? Alam mo kung ano, tumalikod ako papunta sa kwarto. Diyan ka matulog sa sofa. Bukas magkita tayo, mag-uusap tayo sa harap ng abogado. Ano? Bigla siyang napatayo. Sarah, makikipaghiwalay ka? Ano pa ba? Lumingon ako sa kanya. Gusto mong ipagpatuloy ko tong ganitong buhay? Na nakikitang tinuturing mo akong ibang tao? Habang pamilya mo ang prioridad mo? Na makitang nauubos ang pinaghirapan natin sa bulsa ng iba? Hindi ako papayag. Lumapit siya at hinawakan ang pulso ko. Sarah, magbabago ako. Magbabago na talaga ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Binawi ko ang kamay ko. Binigyan na kita ng pagkakataon. Tuwing hihingi ng pera ang kapatid mo, pinapaalalahanan kita. Tuwing nagsisinungaling ka, pinalalampas ko. Mark, may hangganan ng pasensya ko. Dahil lang sa pera? Tumaas ang boses niya. Sarah, ganyan ba katigas ang puso mo? Dahil sa pera? Itatapon mo ang kasal natin? Hindi ito tungkol sa pera. Mariin kong sabi. Tungkol ito sa respeto. Nirespeto mo ba ako? Tinuring mo ba akong asawa? O naging kasangkapan lang ako para may katuwang kang bumuhay sa pamilya ng kapatid mo? Nakaawang ang bibig niya. Walang lumabas na salita. Pumasok ako sa kwarto. Isinara ang pinto at nilock. Sumandal ako sa pinto. Dahan-dahang napaupo sa sahig. Tuluyan nang tumulo ang luha ko. Hindi dahil nasasaktan ako, kundi dahil sa wakas. Malaya na ako. Kinabukasan, 6:00 pa lang, ay gising na ako. Nakatulog si Mark nang nakabaluktot sa sofa. Nang marinig niya ako, mabilis siyang bumangon. Sarah, hindi ko siya pinansin. Dumiretso ako sa banyo, naligo, nagbihis, nagmakeup, kinuha ko ang bag ko at naglakad palabas. Saan ka pupunta? Sinundan niya ako hanggang sa pinto. Sa trabaho, sabi ko. At saka, maghahanap ako ng lilipatan ko ngayon. Ipapadala na lang ng abogado ko yung mga papeles para sa annulment at property division. Sarah, wag namang ganito. Hinawakan niya ang braso ko. Mag-usap tayo. Ayusin natin to. Pumiglas ako. Nag-usap na tayo kagabi. Bumukas ang elevator, pumasok ako. Naiwan siyang nakatingin sa akin mula sa labas. Namumula ang mga mata. Dahan-dahang sumara ang pinto ng elevator, hinati ang aming mundo. Pagdating sa opisina, nag-half day ako at pumunta sa law firm ni Atorio Mendoza. Si Attorney Mendoza ay isang matapang at profesional na babae na nasa 40 seconds. Binasa niya ang mga dokumentong dala ko, saka inayos ang kanyang salamin. Sarah, naintindihan ko na ang sitwasyon. Sa mata ng batas, ang kinikita ninyo habang kasal at ang mga hinuhulog ninyo sa property ay conjugal. Ang paglipat ng asawa mo ng malaking halaga papunta sa kapatid niya, nang wala kang pahintulot, ay pwedeng ituring na dissipation of conjugal assets. Pwede nating igiit na mabawasan ang share niya sa hatian ng ari-arian. Huminto siya. Tsaka, nabanggit mo na baka lumipat dyan ang pamilya ng kapatid niya? Opo, sabi ko. Nag-chat sa akin si Marites last week, ibebenta raw ng landlord nila yung inuupahan nila at kailangan nilang umalis bago magkatapusan. Nagpaparinig siyang makitira muna sa amin. Gaano katagal yung muna? Walang sinabi. Ngumiti ako ng mapakla. Pero kilala ko siya. Kapag nakapasok na yan sa bahay, hindi na aalis yan. Tumango si Atorio Mendoza. Kung ipipilit nilang pumasok kahit mariin mong tinututulan, pwede itong maging trespassing. Pwede kang tumawag ng pulis. Pero kailangan, nakapangalan din sa'yo ang titulo. At bilang co-owner, may karapatan kang magdesisyon kung sino ang pwedeng tumira doon. Naiintindihan ko po. Habang inaayos natin ang papeles, itabi mo lahat ng ebidensya. Chat, resibo ng GCash at bangko, pati mga video o audio recordings. Sige po. Paglabas ko ng law firm, tinawagan ko ang isang ahente ng real estate. Hanapan mo ako ng studio unit. Malapit lang dito sa opisina ko. Ready for occupancy. Budget ko 25,000 a month. Sabi ng ahente, maghahanap daw agad siya. Pinatay ko ang tawag at tumayo sa gilid ng kalsada. Pinapanood ang mga sasakyan. Masyadong nakakasilaw ang araw. Tumunog ang phone ko. Si Marit. Tinitigan ko ang screen ng 3 segundo bago ko sinagot. Hello? Ate? Masyadong matamis ang boses niya. Nakakarindi. Busy ka ba? May kailangan ka? Ay, ano kasi? Nalaman mo na ba yung tungkol sa bahay namin? Biglang ibebenta nung may-ari eh. Kailangan na naming lumayas. Stress na ako. Namumuti na buhok ko. Oh ate, di ba 3?
Bedroom yung kondo nyo? Kayo lang naman ni kuya ang nakatira. Sayang yung space. Baka naman pwedeng makitira muna kami. Kahit sandali lang, pag nakahanap kami, aalis din kami agad. Ayan na nga ba? Huminga ako ng malalim. Marites, kailangan mo yang itanong sa kuya mo. Bahay namin yun pareho. Hindi lang ako ang nagdedesisyon. Tinanong ko na si kuya. Mabilis siyang sumagot. Sabi niya okay lang daw. Basta pumayag ka lang daw. Bumagsak ang puso ko. Pumayag na pala talaga ang magaling kong asawa. Ate, parang awa mo na. Nagpa-cute pa siya. Hindi pwedeng malate sa pagpasok yung mga bata. Tsaka sakitin na rin sina mama at papa. Ang hirap maghanap ng murang upahan ngayon. Pamilya naman tayo, di ba? Dapat nagtutulungan. Pamilya. Yan na naman ang salitang yan. Marites, kalmado ang boses ko. 6 kayo. 3 lang ang kwarto namin. Hindi kayo kasya. Kasya kami. Kasya. Nagmamadali niyang sagot. Yung 2 bata sa guest room. Kami ni Boyet sa study room. Maglalatag na lang kami. Sina papa at mama sa sofa sa sala. Hindi kami maarte, ate. Maglalatag at matutulog sa sofa. Paawa effect pa. Pag-iisipan ko, sabi ko. Mamayang gabi, sasabihin ko sa'yo ang sagot ko. Sige ate, take your time, no rush. Tuwang-tuwa siya bago ibinaba ang tawag. Hawak ko ang cellphone ko sa ilalim ng araw. Pero ang lamig-lamig ng pakiramdam ko. 03. Pag-uwi ko ng gabi, nakapagluto na si Mark. 3 ulam, 1 sabaw, puno ang lamesa. Lahat paborito ko. Naka-apron siya. Nakatayo sa tabi ng lamesa. Nakangiti. Sarah, nandyan ka na pala. Maghugas ka na ng kamay. Kain na tayo. Hindi ako gumalaw. Tumawag sa akin si Marites. Nawala ang ngiti niya. Oo. Sinabi na niya sa akin yung tungkol sa bahay nila. Sarah, alam kong galit ka, pero special case to. Biglang magbebenta yung landlord nila. 6 sila. May matatanda at mga bata. Hindi sila makakahanap agad ng malilipatan. Pagbigyan na natin ngayon, please. Ngayon lang. Tinitigan ko siya. Last time, ganyan din ang sinabi mo. At nung isa pa. Mark, hindi ba masyadong marami ang special case ng kapatid mo? Lumapit siya para hawakan ang kamay ko. Umiwas ako. Sarah, pangako, ito na ang huli. Nagmamakaawa ang mga mata niya. Pag nakahanap sila ng bahay, aalis din sila agad. Susumpa ako. Susumpa? Tumawa ako. Kulang pa ba ang mga isinumpa mo? Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko na lang silang matulog sa kalsada? Hindi sila matutulog sa kalsada. Pumunta ako sa lamesa at umupo. Kumita si Boyet ng halos 2 million last year. Kayang-kaya nilang umupa ng maayos na bahay. Gusto lang nilang tumira dito para makatipid at makabili ng sariling bahay at lupa. Paano mo nalaman yan? Ni-research ko. Kumuha ako ng tinidor at tinusok ang karne. Mark, hindi ako tanga. Umpisa pa lang, pineperahan na kayo ng kapatid mo. Ikaw lang ang nag-iisip na mga kaawa-awa silang biktima. Nakatayo lang siya, namumula ang mukha, tapos namumutla. Kahit na may pera sila, mahirap pa rin maghanap ng mauupahan ngayon. Totoo yon. Pilit pa rin siyang lumalaban. Hindi ba natin sila pwedeng patuluyin ng ilang buwan? Ilang buwan? Tiningnan ko siya. Maniwala ka sa akin. Kapag nakapasok na sila dito, hindi na sila aalis. Sasabihin mo, malapit na ang exam ng mga bata. Huwag muna ilipat. Sasabihin mo, hirap lumipat ang matatanda. Magiging 1, 2, 3 taon, hanggang sa hindi na sila umalis. Hindi mangyayari yon. Binitawan ko ang tinidor. Mangyayari yon dahil masyado kong kilala ang kapatid mo. At masyado ka rin niyang kilala. Alam niya kung paano ka manipulahin. Natahimik siya. Pagkalipas ng ilang minuto, bumulong siya. Sarah, paano kung ipilit kong patuluyin sila? Tinitigan ko siya. Di tapusin na natin to. Maghiwalay na tayo. Ikaw. Nanlaki ang mga mata niya. Dahil lang dito, makikipaghiwalay ka? Hindi lang ito dahil dito, mariin kong sabi. Prinsipyo ang pinag-uusapan natin. Bahay nating 2 to. Wala kang karapatang magpatira ng ibang tao dito nang hindi ako pumapayag. Kahit kadugo mo pa sila, ibang tao ba sila? Bigla siyang sumigaw. Sarah, kapatid ko yon. Pamilya ko. Sa paningin mo, ibang tao ang pamilya ko? Kahit sino na pilit na papasok sa bahay ko nang labag sa kalooban ko, ibang tao yon. Malamig ang boses ko.
Mark, itaga mo to sa bato. Kung papapasukin mo sila dito, aalis ako agad. Ipa-file ko agad ang kaso. Hahatiin natin ang property. At lahat ng perang transfer mo sa kapatid mo, sisingilin ko sa'yo hanggang sa huling sentimo. Nanginig siya sa galit. Titinatantiya mo ba ako? Hindi ako nananantiya. Tumayo ako. Nagbibigay alam lang. Pumasok ako sa kwarto at nagsimulang mag-impake. Damit, makeup, mahahalagang dokumento, laptop, nilagay ko lahat sa maleta. Nakatayo lang si Mark sa pinto, pinapanood akong mag-impake ng tahimik. Aalis ka talaga? Oh, dahil lang sa ganitong kaliit na bagay? Sa'yo, maliit na bagay. Sa akin ito ang linya na hindi pwedeng ibaba. Isinara ko ang zipper ng maleta at tumayo. Mark, 3 taon akong nagparaya. Nagparaya ako hanggang sa isipin ng kapatid mo na pwede niya akong tapakan. Nagparaya ako hanggang sa isipin mong normal lang ang ginagawa mo. Hinila ko ang maleta palabas. Hinarang niya ako. Sarah, huwag kang umalis. Tumabi ka. Mag-usap pa tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tiningnan ko siya sa mata. Piliin mo. Sabihin mo sa kapatid mo na bawal silang tumira dito o magkikita na lang tayo sa korte. Nanginig ang mga labi niya. Pero sa huli, tumabi siya. Lumabas ako hawak ang maleta ko. Bumaba ang elevator sa lobby. Paglabas ko ng building, malamig ang ihip ng hangin sa gabi. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang ahente. Nahanap mo na ba yung kondo? Yes, Ma'am Sarah. May isang studio sa Kapitolyo, malapit lang sa Ortigas. Fully furnished, 25,000 a month. Sabi ng owner pwede daw kayong pumirma ng contract bukas na bukas. Pupunta ako dyan ngayon. Pinatay ko ang tawag at nilingon ko ang building namin. Unit 1202. Akala ko, iyon na ang forever home ko. Hindi pala. Natulog ako sa hotel ng isang gabi. Kinabukasan, pumirma ako ng contract. Nagbayad ng 6 months advance at lumipat. Maliit lang ang studio. Nasa 30 SQM. Pero malinis at maliwanag. Sapat na para sa akin. Pagkatapos mag-ayos ng gamit, umupo ako sa sofa at tinext si Mark. Lumipat na ako. Ipapadala ng abogado ko ang papeles. At saka, sabihin mo sa kapatid mong hindi siya welcome sa bahay ko. Nag-reply siya agad. Sarah, kailangan ba talagang humantong sa ganito? Hindi na ako nag-reply. Ini-block ko siya. Tapos, tinext ko si Marites. Marites, tungkol sa pagtira niyo sa bahay. Hindi ako pumapayag. Bahay namin ni Mark iyon. At may karapatan akong magdesisyon kung sino ang titira doon. Maghanap kayo ng sarili niyong bahay. Wala pang 1 minuto. Sunod-sunod na voice message ang dumating. Pinakinggan ko ang una. Ate, bakit ka ganyan? Pamilya tayo. Anong ibig mong sabihing lumipat ka? Iiwan mo si kuya mag-isa? Pine pressure mo ba siya? Pangalawang message. Ate, alam kong ayaw mo sa akin, pero maawa ka naman sa mga bata. Papayag ka bang wala silang matulugan? Pangatlong message. Pumayag na si kuya. Anong karapatan mong humindi? Hindi lang naman sa'yo yung bahay Pang-4 na message. Sarah, sasabihin ko sa'yo titira kami diyan. Sabi ni kuya siya ang masusunod. Kung ayaw mong bumalik, bahala ka. Tumawa ako pagkatapos marinig yon. Sakto sa inaasahan ko. Nag-reply ako, di subukan mo. Tapos iniblock ko na rin siya. Lumipas ang 3 araw, tahimik ang lahat. Hindi nagparamdam si Mark. Hindi rin nanggulo si Marites. Pero pakiramdam ko, nagbabadya ang isang malaking bagyo. Pang-4 na araw, Biyernes. 3:00 ng hapon, nasa meeting ako nang mag-vibrate ang phone ko. Unregistered number. Nireject ko. Tumawag ulit. Pangatlong tawag. Lumabas ako ng conference room at sinagot, "Hello? Sarah!" Matinis at nakakairita ang boses ni Marites. "Bakit mo ako binlock? Ang kapal ng mukha mong i-block ako. Anong kailangan mo? Sasabihin ko lang sa'yo, bukas na kami lilipat dyan. Binigay na sa akin ni kuya yung susi. Pumayag ka man o hindi, titira kami dyan." Napahawak ako ng mahigpit sa cellphone ko. "Binigay ni Mark ang susi sa'yo?" "Oo." Proud na sagot niya. Sabi ni kuya, "Siya ang masusunod sa bahay na to. Wala kang karapatan magdikta. Dahil asawa ka lang. Tagalabas ka. Tagalabas." Yun pala ang tingin niya sa akin. "Sige," sabi ko. "Lumipat kayo." Natigilan siya. Malamang hindi inaasahan na papayag ako ng ganun kabilis. Anong sabi mo?" Sabi ko. "Lumipat kayo." Inulit ko. "Anong oras bukas?" 10 a.m.?
Medyo nagdududa niyang sagot. Anong binabalak mo? Wala. Ngumiti ako. Dahil lilipat kayo, gusto ko lang malaman ang oras para makapaghanda ako sa pag-welcome sa inyo. Wag mo akong daanin sa ganyan. Umirap siya kahit hindi ko nakikita. Sarah, sinasabi ko sa'yo, pag nakapasok na ako dyan, sa akin na ang bahay na to. Huwag ka nang umasang makakabalik ka pa. Huwag kang mag-alala. Kalmado akong sagot. Hindi na ako babalik. Binaba ko ang tawag. Nakatayo ako sa hallway. Pinapanood ang mga sasakyan sa ibaba. Mainit ang araw. Pero ang lamig ng puso ko. Mark, tinuloy mo nga talaga. Ibinigay mo talaga ang bahay natin sa kapatid mo. Sige, pues hindi na ako magtitimpi. Bumalik ako sa meeting, nagpaalam sa boss ko na magha-half day ako, tapos tinawagan ko ang numero sa contacts ko. Mang Carding. Si Mang Carding ay dating sundalo na kaibigan ng tatay ko. Pagka-retire niya, nagtayo siya ng lipat bahay services. Malinis magtrabaho ang mga tauhan niya at marunong magtago ng sikreto. Mang Carding, si Sarah po ito. Uy, Sarah, kamusta na kayo ng papa mo? Okay lang po kami. Mang Carding, may pabor po sana ako. Ano yon? Bukas po ng 10 a.m. Kailangan ko ng 7 tao at 2 truck para maghakot sa kondo ko. Lipat bahay ba? Sige, walang problema. Saan natin dadalhin? Hindi po lipat bahay. Dalhin niyo po muna sa warehouse ninyo. Itatago ko po sana ng 1 linggo. Gusto ko, walang matitira ni isang gamit sa kondo. Literal na limas. Natahimik ang kabilang linya. Sarah, ano bang nangyayari? Mang Carding, wag na po kayong magtanong. Malumanay kong sabi. Tulungan niyo na lang po ako. Babayaran ko kayo ng triple. Sus, pera pa pinag-uusapan natin kumpare ko papa mo. Buntong hininga ni Mang Carding. Sige, bukas ng 9:30 a.m. Ako mismo ang mangunguna. Salamat po. Sunod kong tinawagan si Attorney Mendoza. Attorney, bukas po, pilit na papasok sa bahay namin ang pamilya ng kapatid ng asawa ko. Kailangan ko pong gumawa kayo ng dokumento. Anong dokumento? Cease and desist order at notice to vacate. Mariin kong sabi. Nakasaad dapat na ang property ay conjugal at dahil walang consent ng magkabilang panig, bawal tumira ang kahit sinong third party. Kapag pilit silang pumasok, idedemanda ko sila ng trespassing. Sige, gagawin ko na. Gusto mo bang may notaryo at witness? Opo, at baka pwede po kayong pumunta mismo bukas ng 10:30 a.m. sa kondo. Copy that. Pangatlong tawag, sa property manager ng kondo. Manager Santos, bukas po ng 10 a.m., may mga bisita po akong darating. Kung may magreklamong kapitbahay na maingay o kung may gulo, pakiusap po. Huwag muna kayong makikialam hanggat hindi ako tumatawag sa inyo. Nag-reply agad si Manager Santos. Ma'am Sarah, may problema po ba sa pamilya? Opo, pasensya na po sa abala. Sige po, naiintindihan ko. Nang maayos ko na ang lahat, ibinulsa ko ang phone ko at bumalik sa trabaho. Isinulat ko sa notebook ko ang mga susunod kong gagawin. Marites, gusto mong tumira sa bahay ko? Sige, tumira ka. Siguraduhin mo lang nakakayanin mo. 04 Sabado ng umaga, 7 a.m. Nagising ako sa bagong kondo ko. Nakatapat ang sikat ng araw sa sahig. Nakatingin lang ako sa kisame. Kalmado ako. Walang galit, walang lungkot. Pakiramdam ko, pupunta ako sa isang gyera na matagal ko nang pinaghahandaan. Naligo ako at nagsuot ng simpleng black leggings, puting t-shirt at rubber shoes. Nagtali ako ng buhok. Walang makeup. Ang ekspresyon ko sa salamin ay walang emosyon. 8 a.m. Bumili ako ng kape at pandesal sa kanto. Tahimik ang phone ko. Walang chat si Mark, walang chat si Marites. Akala yata nila sumuko na ako. 9 a.m. Sumakay ako ng Grab papuntang Ortigas. 9:20 a.m. Bumaba ako sa tapat ng condo building. Nag-stroll pa ang mga kapitbahay. Namumulaklak ang mga halaman. Normal ang lahat. Pero alam ko, pagkatapos ng araw na to, may mga bagay na hindi na maibabalik sa dati. Hindi muna ako pumasok sa building. Umupo ako sa waiting shed sa tapat, kung saan kitang-kita ko ang entrance. 9:30 a.m. Dumating ang isang L300 van. Bumaba ang 7 matitipunong lalaki na naka-blue uniform. Si Mang Carding ang nangunguna. Tumango ako sa kanya mula sa malayo. Pumasok sila sa building. 9:40 a.m. 2 malaking closed van ang pumarada sa likod ng building, sa loading bay. 9:50 a.m. Dumating ang kotse ni Attorney Mendoza. Nakasuot siya ng corporate attire, kasama ang isang assistant. Pinaghintay ko muna sila sa lobby. 10 a.m.
Sakto. Isang luma at inarkilang pampasaherong jeep at isang maliit na truck ang pumarada sa harap ng kondo. Bumaba sa passenger seat si Marites. Nakasuot siya ng hapit na dress at naka-heels, bit-bit ang pekeng Louis Vuitton na bag niya. Sa likod ng truck, nakapatong ang mga kutson, kaldero, bentilador, mga laruan, at isang lumang TV. Bumaba rin si Boyet, nakasuot ng maluwag na polo at may suot na pekeng gintong kwintas. Naghabulan ang dalawang anak nila sa lobby. Nagsisigawan. Huling bumaba ang mga biyenan niya, bitbit ang mga bayong. Tumingala si Marites sa building at napangiti ng malaki. Kumuha siya ng susi sa bag niya. Pamilyar ang susi na yon. Susi ng kondo namin ni Mark. Talagang ibinigay ng asawa ko. Pa, ma, dahan-dahan lang. Akay niya ang biyenan niya. Dito na tayo titira. Ang ganda, di ba? Di hamak na mas maganda kaysa doon sa inuupahan natin sa Pasig. Nagsindi ng yosi si Boyet. Galing talaga ng misis ko. Napapayag mo si kuya na ibigay ang susi. Siyempre, nagmayabang si Marites. Sabi ni kuya, siya ang bahala kung sino ang papatirahin dito. Walang magagawa yung tagalabas na si Sarah. Tara na sa taas. Pumasok ang pamilyang anim sa building. Kinuha ko ang cellphone ko at tinext si Mang Carding. Pwede na po tayong magsimula. Tapos, kasama si Attorney Mendoza, sumakay kami sa kabilang elevator papuntang 12th floor. Paglabas ko ng elevator, naririnig ko na ang boses ni Marites. Bakit ayaw mabuksan? Kinakalikot niya ang pinto ng Unit 1202. Akin na nga. Kinuha ni Boyet ang susi at pilit na inikot. Buisit, baka maling susi ang binigay. Biglang bumukas ang pinto mula sa loob. Bumulaga sa kanila si Mang Carding. Naka-uniforme, seryoso ang mukha. Sino kayo? Napaatras si Marites. Sino ka? Bakit ka nasa bahay namin? Bahay nyo? Kumunot ang noo ni Mang Carding. Ang may-ari nito ay si Ma'am Sarah. Ako ang kapatid ng may-ari. Dinuro niya si Mang Carding. Bahay ng kuya ko to. Umalis kayo sa bahay namin. Bahagyang tumabi si Mang Carding. Binigyan ng puwang si Marites para makita ang loob. Nanlaki ang mga mata ni Marites. Walang laman ng sala. Walang sofa, walang TV, walang center table, walang dining table. Bukas ang pinto ng kwarto. Walang kama, walang cabinet, walang refrigerator, walang kalan sa kusina. Bukod sa mga bintana at pintura sa pader, walang natira. Limas! Anong nangyari dito? Napasigaw si Marites. Nasaan ang mga gamit namin? Hinahakot na. Kalmadong sagot ni Mang Carding. Utos ng may-ari. Sino? Ako. Lumabas ako mula sa elevator. Paglingon ni Marites, nagbago ang kulay ng mukha niya. Sarah, ikaw, nasaan ang mga gamit sa bahay ko? Bahay mo? Lumapit ako sa kanya. Marites, linawin natin. Nakapangalan sa aming dalawa ni Mark ang titulo nito. Bahay ko, to, hindi sayo. Sinungaling! Tinuro niya ako. Sabi ni kuya, siya ang masusunod. Pinatira niya kami dito. Di tawagin mo siya, sabi ko. Gusto kong marinig sa sarili niyang bibig na pinapayagan niya kayong anim na pumasok sa pamamahay ko. Nasa trabaho si kuya. Nanginginig siya. Pero binigay niya ang susi sa akin. Ibig sabihin, pumayag siya. Yung susi ba? Ngumiti ako. Iyan ang lumang susi. Napalitan ko na ang lock kagabi. Namutla si Marites. Pinalitan mo ang lock? Oo. Naglabas ako ng bagong susi mula sa bulsa ko. Ito na lang ang nag-iisang susi na makakabukas ng pintong yan. Anong karapatan mo? Bahay to ng kuya ko. Ayon sa Family Code of the Philippines, kalmado kong sabi, ang mga conjugal properties ay hindi pwedeng i-dispose o ipagamit ng isang asawa nang walang written consent ng isa. Ang pagbibigay niya ng susi sa inyo ay walang bisa. Ang pagpapalit ko ng lock ay pagprotekta sa ari-arian ko. Puro kadada. Humarap siya kay Boyet. Boyet, tignan mo oh, inaapi tayo. Tinapon ni Boyet ang sigarilyo niya at lumapit. Matangkad siya, malaki ang katawan, at mukhang siga. Sarah, huwag kang magmamatigas dyan. Tinitigan niya ako ng masama. Ibigay mo ang susi at papasukin mo kami. Kung hindi, baka kung ano magawa ko sa'yo. Anong gagawin mo? Tiningnan ko siya ng diretso. Sasaktan mo ako? O pilit kayong papasok? Tumabi ako at ipinakita ang mga tao sa likod ko. Ito ang abogado ko. Kung may gagawin kayong masama, handa silang mag-video at mag-witness laban sa inyo. Natigilan si Boyet. Pati si Marites, umurong.
Nagsama ka ng abogado? Oo. At bukas din ang voice recorder ko. Itinaas ko ang phone ko. Lahat ng pinagsasasabi ninyo ngayon ay magagamit laban sa inyo sa korte. Mula namumula, naging puti ang mukha ni Marites. Sinadya mo to! Pinlano mo to! Pinlano? Tumawa ako. Marites, ikaw ang unang nagplano. Pinlano mong angkinin ang bahay ko, asawa ko, at pera namin. Hindi totoo yan. Binuksan ko ang screen ng phone ko. Ito ang record ng mga nakuha mo kay Mark sa loob ng 3 taon. 1.2 million pesos. Ito ang mga post mo na nagmamayabang ng mga binili mo gamit ang pera namin. Ito ang mga takuha mo kay Mark sa loob ng 3 taon. Ito ang mga post mo na nagmanga binili mo. Ang pera namin. Ito ang mga post mo na nagmamayabang ng mga binili mo. Binuksan ko ang screen ng phone ko. Gusto mong isa-isahin natin dito ngayon? Umatras si Marites, nanginginig ang mga labi. Kekusa niyang binigay yon. Gusto niya akong patirahin. Anong pakialam mo? Anong pakialam ko? Tumawa ako ng malamig. Ang bawat sentimo na ibinigay sa'yo ni Mark ay katas ng mag-asawa. Conjugal property. Kalahati ng bahay na to ay akin. Tapos tatanungin mo kung anong pakialam ko? Hindi siya nakasagot. Hinila siya ni Boyet. Tess, tara na. Umalis na tayo. Ayaw ko. Pumiglas si Marites, naiiyak na. Hindi ako aalis. Dito ako titira. Kung matapang ka, tumawag ka ng pulis. Tignan natin kung sinong kakampihan nila. Tumango ako. Sige. Dinial ko ang 911 o ang local PNP hotline. Hello, gusto ko pong mag-report. May mga nagtatangkang pumasok ng sapilitan sa bahay ko. Opo, nandito sila ngayon sa pinto namin. 6 po sila. Nang marinig ni Marites yon, tuluyan ang nawala ang kulay sa mukha niya. 05. Mabilis dumating ang mga pulis. 8 o 10 minuto lang. 2 pulis, isang matanda na si SPO1 Cruz at isang bata na si Patrolman Reyes. Sino ang nag-report? Tanong ni SPO1 Cruz. Humakbang ako. Ako po. Ako po ang may-ari ng bahay na ito. Ang mga taong ito ay nagtatangkang pumasok ng walang pahintulot ko. Tiningnan ni SPO1 Cruz ang pamilya ni Marites. Kayo ba? Sir? Biglang umiyak si Marites at naglupasay. Bahay po ito ng kuya ko. Pinapatira po niya kami dito. Siya po ang hipag ko. Pero hindi niya kami pinapapasok. Tapos nilimas pa niya yung mga gamit. Sir, nasaan ang hustisya? Kumunot ang noo ng pulis. Nasaan ang kuya mo? Nasa trabaho po. Tawagan mo, utos ng pulis. Kinuha ni Marites ang phone at tinawagan si Mark, naka-loudspeaker. Pagkatapos ng 8 ring, sinagot ni Mark. Hello Marites. Kuya! Umiiyak na sumigaw si Marites. Umuwi ka dito! Ayaw kaming papasukin ni Sarah. Nagtawag pa ng pulis. Tahimik sa kabilang linya. Nandiyan ang pulis? Oo, kuya. Sabihin mo sa kanila na pumayag kang patirahin kami dito. Marites. Nanginginig ang boses ni Mark. Umuwi muna kayo. Mag-uusap muna kami ni Sarah. Natigilan si Marites. Anong sabi mo? Di ba sabi mo kahapon ikaw ang masusunod sa bahay na to? Di ba sabi mo wag kong pansinin si Sarah? Umuwi muna kayo. Putol ni Mark. Babayaran ko ang hotel nyo. Kailangan ko pang kausapin ang asawa ko. Ayaw ko. Nag-hysterical si Marites. Dito ako titira. Pag pinauwi mo kami, magpapakamatay ako. Classic manipulation. Hindi na nakatiis si SPO1 Cruz. Mrs., kumalma kayo. Bawal manakot ng ganyan. Hindi siya pinansin ni Marites. Tuloy sa pagngangawa sa telepono. Kuya, nakalimutan mo na ba ang bilin ni na Papa? Sabi nila alagaan mo ako. Papabayaan mo ba kaming matulog sa kalsada? Bumuntong hininga si Mark sa kabilang linya. Marites, mag-hotel muna kayo. Ako na ang magbabayad. Pinatay ni Marites ang tawag at nagwawala sa sahig. Walang hustisya. Inaapi ang mahirap. Umiyak din ang mga anak niya. Nakatayo lang si Boyet. Halatang pahiya. Ang mga matatanda, nakayuko lang. Hinarap ako ni SPO1 Cruz. Ma'am, dala niyo po ba ang titulo? Inabot ko sa kanya ang kopya ng titulo. Nakapangalan po sa akin, at kay Mark. Mag-asawa kami. Sabi nung babae, pinayagan daw sila ng asawa mo? Opo, nangako ang asawa ko, kalmado kong sagot, pero hindi ako pumayag. Ayon po sa batas, dahil conjugal property ito, walang karapatan ng isa na magdesisyon ng mag-isa na patirahin ang third party. Invalid po ang consent niya. Tumango ang pulis. Totoo po yan sa batas. Pero family dispute po ito.
Sana po maayos niyo sa barangay o usapan. Payag po akong mag-usap, sabi ko. Pero kailangan nilang umalis ngayon din. Kung hindi, itutuloy ko ang kasong trespassing at malicious mischief kung ipipilit nilang pumasok. Tumayo si Marites. Sara, tinatakot mo ba ako? Ako ang kapatid. May karapatan ako dito. Hindi ito bahay ng kuya mo lang, mariin kong sabi. Katas nating mag-asawa ito. Wala kang karapatan. Hinarap ko si SPO1 Cruz. Sir, kung hihilingin ko po sa kanila na umalis at tumanggi sila, pwede ko po ba silang paimbestigahan? Nag-alinlangan ng pulis. Ma'am, kamag-anak niyo naman. Bigyan niyo na lang po ng oras para makaalis. Tumingin ako sa paligid. Sige, Marites, bibigyan ko kayo ng 30 minutes para hakutin paalis ang mga gamit ninyo sa labas. Pagkaraan ng 30 minutes at nandito pa kayo, ipapaaresto ko na kayo. Kinagat ni Marites ang labi niya at tinitigan ako ng masama. Kung nakakamatay lang ang tingin, kanina pa ako patay. Pero hindi ako takot. Tiningnan ko siya sa mata. Timer starts now. Hindi siya gumalaw. Hinila siya ni Boyet. Tess, tama na. Tara na. Wala tayong laban. Ayaw ko! Pumiglas siya. Dito ako titira. Tignan ko kung anong gagawin niya sa akin. Susugod sana siya sa pinto pero hinarang siya ni Mang Carding at ng mga tauhan nito. Umalis ka dyan, sigaw ni Marites. Bahay ko to. Hindi, sagot ni Mang Carding na parang pader. Bawal kang pumasok. Nilabas ko ang phone ko. Ati, Mendoza, pwede nyo nang ibigay. Humakbang si Ati Mendoza, dala ang isang folder. Mrs. Marites, Mr. Boyet, ako po ang legal counsel ni Miss Sarah. Narito ang formal notice to vacate and cease and desist. Nakasaad dito na. Una, itigil nyo ang sapilitang pagpasok sa property. Pangalawa, umalis kayo sa premises na ito ngayon din. Pangatlo, kung hindi kayo susunod, magsasampa kami ng kasong sibil at kriminal laban sa inyo. Inabot ni Atty. Mendoza ang papel. Nanginginig itong kinuha ni Marites. Hindi niya naiintindihan ang mga legal jargon, pero naiintindihan niya ang salitang kasong kriminal at demanda. Aabot talaga tayo sa ganito? Boses niya ay paos na. Opo, sabi ko. Hindi lang ako nagdala ng abogado at pulis. Lahat din ng sinabi niyo naka-record. Marites, sigurado ka bang gusto mo pang ituloy ang gulo? Tiningnan ni Marites ang abiso, tiningnan ng abogado, tiningnan ng mga pulis, at tumingin sa akin. Sa wakas, nakita ko ang takot sa mga mata niya, pero nandoon pa rin ang inggit at galit. Ang sama ng ugali mo, bulong niya. Hindi ka mapapatawad ng kuya ko. Buhay niya yon. Tiningnan ko ang orasan. 20 minutes na lang. Umiiyak na naglakad palayo si Marites. Sumunod si Boyet. Umiiyak ang mga bata habang hila-hila ng mga lolo't lola nila. Pumasok sila sa elevator, siksikan silang anim. Sumara ang elevator. Pababa. Pumunta ako sa bintana ng hallway. Pinanood silang lumabas ng building at sumakay sa L300 at sa lumang truck. Mabilis na umalis ang mga sasakyan. Tapos na. Pinasalamatan ko ang mga pulis. Walang anuman ma'am, sabi ni SPO1. Sure po kayong hihiwalayan niyo na ang asawa niyo? Opo, bukas po isasampa na namin ang papers. Pinaalis ko na rin si Mang Carding. Salamat po. Iwan niyo lang po sa warehouse. Ako na bahalang mag-dispose next week. Si Ati, Mendoza na lang ang naiwan. Sarah, ano na ang susunod na plano? Annulment at legal separation of properties. Gusto kong ibalik nila ang 1.2 million na binigay ng asawa ko. Hahatiin namin ang bahay. Bibilhin ko ang share niya kung kailangan. Pero babawasan ang kinuha niya. Paano kung hindi pumayag si Mark? Idedemanda ko siya. May ebidensya ako ng dissipation of assets. Hindi siya mananalo sa korte. Sige, ihahanda ko ang mga papeles. Naiwan akong mag-isa sa walang lamang kondo. Maliwanag ang sinag ng araw mula sa bintana. Walang gamit. Walang bakas ng buhay na pinagsaluhan namin. Parang isang blangkong papel na handa ng sulatan muli. Kinuha ko ang phone ko at tinext si Mark. Umalis na ang kapatid mo. Maghiwalay na tayo. Nag-reply siya agad. Sara, mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kakausapin ka ng abogado ko. Isang beses lang. Pangako, hindi na ako makikialam kay Marites. Ngumiti ako. Pangako na naman. Walang kwenta ang pangako mo, Mark. Ini-block ko ulit ang number niya. Nilock ko ang pinto at umalis. 06. Bandang 8:00 ng gabi, umuwi si Mark.
Dahil nag-iwan ako ng duplicate key sa condo admin requirement sa policy, nakuha niya ito. Nang mabuksan niya ang pinto, natigilan siya. Bukas ang mga ilaw, pero walang laman ang bahay. Walang sofa, walang TV, walang lamesa. Sa kwarto, walang kama. Sa kusina, kahit isang baso, walang natira. Para itong ninakawan. Hindi, mas malinis pa sa ninakawan. Literal na blanko. Bumagsak ang susi mula sa kamay niya. Namutla siya. Nanginginig ang mga binti niya habang naglalakad sa loob ng bahay na parang nakalutang. Silip sa kwarto. Wala. Silip sa study room. Wala. Sumandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Tinakpan niya ang mukha niya at nagsimulang manginig ang mga balikat. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan ako. Cannot be reached. Nag-chat sa messenger. Red exclamation mark. Blocked. Nang igala niya ang paningin niya, may napansin siya sa pader kung saan dati nakasabit ang wedding picture namin. May nakadikit na brown envelope. Tumayo siya at binuksan ito. Mga papeles mula sa abogado. Draft ng settlement agreement. Naka-highlight ng pula ang terms. Ang condo unit ay mapupunta kay Sarah. Babayaran ni Sarah si Mark ng kalahati ng halaga 1.5 million pesos. Ang halagang 1.2 million pesos na inilipat ni Mark kay Marites ay ibabawas o ibabalik ni Mark sa loob ng 30 araw. Tinitigan niya ang mga salita. Namumula ang mga mata niya. Pinunit niya ang kopya, nilukot, at ibinato sa sahig. Tapos tinawagan niya si Marites. Hello, kuya. Tingnan mo ang ginawa mo! Sigaw ni Mark. Nilimas ni Sarah ang bahay. Nakikipaghiwalay na siya sa akin. Masaya ka na? Umiiyak si Marites sa kabilang linya. Kuya, sorry. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Nanginginig sa galit si Mark. Sinabihan na kitang wag kang pupunta. Sinabihan kitang maghintay. Bakit hindi ka nakinig? Ngayon, wala na akong bahay. Wala na akong asawa. Wala na lahat. Kuya, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Tumawa si Mark, isang nakakabaliw na tawa. Marites, ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ko ay naging kapatid kita. Ibinaba niya ang tawag at ibinato ang cellphone niya. Nabasag ang screen. Napasubsob siya sa sahig at umiyak ng malakas. Umiyak siya para sa nasirang kasal at sa naguhong pamilya. 07. Pagkalipas ng isang linggo, nakaupo ako sa opisina ni Ati Mendoza. Pumayag na si Mark. Sabi ng abogado. Pinirmahan na niya ang legal separation of properties at papayag siya sa annulment. Babayaran niya yung 1.2 million, pero humihingi siya ng terms. Installment daw. Gaano katagal? 3 taon. Hindi pwede. Isinara ko ang folder. 3 months. Pag hindi niya nabayaran sa loob ng 3 months, idedemanda ko siya. Tumango si Attorney Mendoza. Sige, sasabihin ko. About the condo, pwede na kayong mag-transfer ng ownership next week. Pagkatapos, ibibigay mo sa kanya yung balance na binili mong share niya. Ang pambayad ko? Umuwi ako sa magulang ko. Umiyak. At nanghiram ng 1 million. May ipon pa akong 800K. At ibinenta ko sa second-hand market yung mga gamit na hinakot ni Mang Carding. Maliit na lang ang condo na binili ko ngayon sa Kapitolyo. 2-bedroom lang. Pero akin. At malinis ang paligid. Bumaba ako sa lobby pagkatapos ng meeting sa abogado. Nakasalubong ko si Mark sa labas. Nakasuot siya ng gusot na polo. Magulo ang buhok, may balbas, at mukhang tumanda ng 10 taon. Sarah, pwede ba tayong mag-usap? Wala na tayong pag-uusapan. Nilagpasan ko siya papuntang parking. Sinundan niya ako. 5 minuto lang. Please, huminto ako. Magsalita ka. Sarah, patawarin mo ako. Umiiyak ang mga mata niya. Maling-mali ako. Hindi ko dapat binigay ang pera natin kay Marites. Pinagsisisihan ko na lahat. Tapos na, sabi ko. Hindi ba talaga natin pwedeng ayusin to? Sarah, magbabago ako. Mark, may mga basag na baso na kahit anong dikit mo, basag pa rin. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Ganoon mo ba ako kinamumuhian? Umiling ako. Hindi na kita kinamumuhian, Mark. Wala na akong pakialam sa'yo. Kasi nung unang beses na niloko mo ako para palamunin ang kapatid mo, unti-unting namatay ang pagmamahal ko sa'yo. Umatras siya, parang sinuntok sa dibdib. Sumakay ako sa kotse at umalis. Sa rearview mirror, nakita ko siyang nakatayo lang doon, mag-isa. Makalipas ang ilang buwan,
Lumipat na ako sa bago kong kondo. Binigyan ako ng promotion ng boss kong si Ma'am Elena. Naging design director ako. Dumami ang pera ko. Naging busy sa trabaho. Kumuha ng master's degree tuwing weekend. Isang araw, tinawagan ako ni Ate Mendoza. Sara, bayad na ni Mark yung 1.2 million. Umutang daw siya sa mga kaibigan niya. At saka, nag-resign na raw siya sa kumpanya. Lumipat na daw ng Cebu. Mabuti kung ganun, sabi ko. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag. Sara, si Marites to. Ano kailangan mo? Gusto ko lang mag-sorry. Sorry sa lahat ng ginawa ko. Umalis si kuya, nagpunta sa Cebu. Hindi na niya ako kinakausap. Galit na galit ang mga magulang ko sa akin. Nasira daw ang pamilya dahil sa akin. Gusto ko lang sabihin na nagsisisi na ako. Tahimik lang ako. Hindi ko hinihingi na patawarin mo ako. Gusto ko lang malaman mo. Narinig ko na. Malamig kong sagot. Pero hindi ko tinatanggap ang sorry mo. Walang nagbabago sa isang sorry. Hindi na maibabalik ang nasirang kasal ng kuya mo. Magpakatino ka na lang. Huwag ka nang umasa sa iba. Mabuhay ka gamit ang sarili mong pawis. Binaba ko ang tawag. 08. Isang taon nang lumipas. Nasa parking lot ako ng opisina ko nang biglang sumulpot si Boyet. Sobrang dumi niya ngayon. Lasing. At magulo ang itsura. Sara, pautang ng 100,000. Bungad niya. Natawa ako. Baliw ka ba? Bakit kita pauutangin? Dapat lang. Dahil sa'yo naghiwalay kami ni Marites. Dahil sa'yo nabaon ako sa utang. Dahil wala na kaming mahuthutan sa kuya niya. Boyet, malamig kong sabi. Nabaon ka sa utang dahil wala kang kwentang tao. Kung galawin mo ako ngayon, siguradong sa kulungan ang bagsak mo. Sabay turo ko sa mga CCTV camera sa itaas. Natakot siya, napamura, at mabilis na tumakbo palayo. Nabalitaan ko na lang kalaunan na nagtago si Boyet sa probinsya dahil sa mga utang. Si Marites, bumalik sa mga magulang niya. Nagtatrabaho na raw bilang cashier sa isang supermarket. Mahirap, pero at least, nagtatrabaho na. Isang araw, kinausap ako ng boss kong si Ma'am Elena. Sara, ipapakilala kita sa pamangkin ko. Galing siyang abroad, nag-start ng sariling IT company. Mabait yon, try niyo mag-date. Pumayag ako. Ang pangalan niya ay Anton. Matalino, rerespetuhin ka bilang babae at bilang tao. Nag-click kami. Nag-date kami, naging kami. Ang gaan ng relasyon. Walang toxic na pamilya, walang taguan ng pera. Equal partnership. Isang hapon, bago kami mag-anniversary ni Anton, nakipagkita sa akin si Mark. Bumalik siya galing Cebu. Nakasuot siya ng maayos na suit. Mukhang successful na manager sa isang BPO doon. Sara, salamat. Sabi niya, salamat sa pagpukaw sa akin. Kung hindi mo ako iniwan, siguro naging ATM pa rin ako ng kapatid ko hanggang ngayon. Inabot niya sa akin ang isang tseke, 200,000 pesos. Dagdag ko lang, pambawi. Ibinalik ko ang tseke. Hindi ko kailangan yan, Mark. Bayad na tayo. Maging masaya ka na lang. Nagkamayan kami, hindi bilang magkakaaway, kundi bilang mga taong natuto sa nakaraan. Nang makalabas ako ng coffee shop, nakapark ang sasakyan ni Anton sa gilid. Nakangiti siya sa akin. Kamusta? Okay lang, sumakay ako sa kotse. Tapos na. Nag-vibrate ang phone ko. Message mula sa isang unknown number. Sara, nag-aaral ako ngayon ng bookkeeping. Gusto kong buhayin ang mga anak ko ng marangal. Salamat sa pagpapakagising sa akin. Galing kay Marites. Nag-reply ako. Laban lang. Hinawakan ni Anton ang kamay ko. Saan tayo? Kahit saan, ngumiti ako. Basta kasama kita. Pinaandar ni Anton ang kotse. Sa ilalim ng magandang sikat ng araw sa hapon, tinahak namin ang daan papunta sa panibagong yugto ng buhay.